Maligayang pagdating sa aking channel. Narito ang isang kwento ng pamilya, pag-ibig, at mga hangganang dapat ipaglaban. Nguminhiti ka sa akin sa kamera habang ang makakamay mo pala ay nakduruho sa malamig na tubak na aking ina. Si Maya Ilustre ay tila namumuhay na parang reyna sa isang mansion sa Forbes Park, napapalibutan ng luho, katahimikan, at mga dingding na walang bahit dungis. Para kay Raf, ang bilyonaryo niyang asawa, palaging nakangiti si Maya sa bawat video call at sinasabing maayos ang lahat kahit 8 buwan na siyang buntis. Ngunit nang umuwi siya ng walang pasabi bago magmadaling araw, natakpuan niya ang katotohanang nakatago sa likod ng dirty kitchen. Ang babaeng inakala niyang protektado ay nakaluhot sa harap ng isang palanggana ng malamig na tubig. Kinukusot gamit ang sariling makamay ang madamit ng kanyang sariling biyenan. Pumasok si Raf Ilustre sa mansyon sa Forbes Park ng 4:20 ng umaga. Gusot pa ang kanyang suit mula sa biyahe, at amoy aircon, pang private jet ang kanyang polo. Tinanong siya ang driver kung gigisingin ba si Doña Teresita. Ngunit umiling lang siya ng may pagod. Ang tanging nasa isip ay ang umakyat sa hagdan. Halikan sa si Maya, at haplusin ng bahagya ang tiyan nito kung saan malikot na gumagalaw ang kanilang anak. Ang bahay ay madilim, elegante at tahimik, tulad ng lagi niyang nakikita sa mga video call. Purong marmol, malalaking florera, mamamahaling paintings ang klase ng karangyaan na magpapaniwala sa sinuman na walang sinuman doon ang kailangang magpakahirap para sa kahit ano. Tapos, nakarinig siya ng agos ng tubig. Hindi ito nakmula sa master's bedroom o sa main kitchen, kundi sa gilid na pasilyo patungo sa laundry area. Kumunot ang ni Raf. Nang buksan niya ang frosted glass na pinto, gumuho ang mundong kilala niya ng walang anumang ingay. Nandun si Maya, nakasuot ng simpleng cotton na duster. Manas ang mapa sa loob ng lumang sinalas. Ang malaking tiyan ay nakadiin sa tela. Nakatali ng patapon ang buhok. At ang dalawang kamay ay nakalubok sa palanggana ng malamig na tubig kung saan nakalutang ang isang silk blouse ni Teresita. Napaangat siya ng mukha na parang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Hindi makahinga si Raf. Ang unang salitang lumabas sa bibig niya ay basak at paos. Ano to? Sinubukan ni Maya na tumayo ng mabilis at napahawak sa kanyang balakang. Itinatago ang namumula at nanginginih na mga daliri sa sarili niyang katawan. Wala, Raf. Ang aga mo namang umuwi. Humakbang si Raf ng 2 beses. Nakatingin sa palanggana, sa sabon, sa isinampay na damit. Walang ano, Maya, kabuanan mo na. Maya pinilit ang isang mali ng ngiti, ang parehong ngiting nakikita ni Raf gabi-gabi sa screen ng cellphone. Gusto ko lang makatulong. Tumigas ang boses niya. Makatulong kanino? Bago pa siya makasagot, lumitaw si Doña Teresita sa hambang ang pinto. Nakasuot ng navy blue silk robe. Ang mukha ay matigas gaya ng isang taong hindi sanay na nasusurpresa sa sarili niyang bahay. Raf, anak, huwag kang gumawa ng eksena. Natututo lang ang asawa mo kung paano mag-asikaso ng bahay. Dahan-dahang lumingon si Raf. Mag-asikasong bahay? O magsilbi sa inyo? Tumaas ang baba ni Teresita. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Alam ni Maya na ang isang babaeng pumapasok sa pamilya Ilustre ay kailangang may disiplina. Parang awan niyo na. Huwag ngayon, bulong ni Maya. Tiningnan muli ni Raf ang makamay ng asawa manas. May magabitak, namumula. Naglaba kang nga damit ng mama ko gamit ang mga kamay mong yan habang tinatanong kita kung masaya ka. Napapikit si Maya. Sumagot si Teresita ng walang awa. Lagi naman niyang sinasabing masaya siya, hindi ba? Naiwang nakabitin sa hangin ang tanong ni Teresita parang isang patalim na pinakintab. Nakaramdam si Raf ng matinding init sa dibdib. Ngunit hindi lang ito simpleng galit, isa itong mabigat, mabagal, at halos pisikal na kahihiyan. Naalala niya ang video call. Kagabi habang naipit siya sa traffic sa EDSA, nang lumitaw si Maya sa screen, ang ilaw ay malambot, payapa ang mukha, habang ang kanang kamay nito ay nakatago sa labas ng kamera. Tinanong pa niya kung sumisipa ba ang sanggol, at tumawa lang ito. Nakwento pa siya tungkol sa isang meeting sa Cebu, sa mga kontrata, at sa pag-uwi niya sa katapusan ng linggo. Ang sagot nito, huwag kang mag-alala, mahal, maayos ang lahat dito. Ngayon, habang nakatingin sa malamig na laundry area, sa balde sa gilid, at sa basket ng mamasasalang damit na siguradong hindi sa asawa niya, narealis ni Raf na naniwala siya dahil komportableng maniwala. Maya, sabi niya, sinusubukang hawakan ang kamay ng asawa, pero umiwas ito ng kusa.
Ang maliit na pag-iwas na iyon ay mas masakit pa sa anumang paratang. Nakita iyon ni Teresita at sinamantala ang pagkakataon. Nakikita mo, kinakabahan siya kasi alam niyang nag-inarte siya. Nagiging masyadong sensitibo talaga ang buntis. Nakiusap lang ako na labhan ang isang damit na minansahan na katulong bago ito umalis. Napalingon si Raf sa ina. Umalis ang katulong? Humalukip-kip si Teresita. Ilang linggo na ang nakakalipas. Hindi ko na sinabi sa'yo dahil may mahalaga kang negosasyon. Kinagat ni Maya ang labi niya. Ang kasinungalingan ay sinabi ng napakanatural na tila bahagi na itong ang dekorasyon ng bahay. Tanong ni Raf, ilang linggo na? Sagot ni Teresita, huwag mong gawing teleserye ito. Sa panahon ko, walang buntis ang tinatratong parang porselana. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakita ni Raf na ang pananahimik ni Maya ay hindi kapayapaan, kundi takot na mas lumala ang lahat. Tila naririnig ng mansyon ang bawat salita. Sa labas, hindi patuloy ang gising ang Maynila, pero may manipis na abong liwanag na nagsisimulang tumama sa matataas na bintana ng laundry area. Lumapit si Raf sa palanggana at nilubog ang kanyang mga daliri. Kasing lamig iyon ng salamin. Agad niyang binawi ang kamay niya. Hindi dahil hindi kaya ang lamig, kundi dahil naisip niya si Maya na ilang oras nang nakayuko ron. Mabigat, mag-isa, nahihirapan, pilit tinatapos ang isang gawain bago pa may gumising. Gaano katagal na tong nangyayari? Tanong niya. Umiling si Maya na tila isang malaking panganib ang sumagot. Tumawa ng mahina si Teresita. Anak, huwag mong gawing trahedya ng pamilya ang isang palanggana. Kailangang palaging may ginagawa si Maya. Nakakulong lang siya buong araw sa loob ng bahay na puro ginhawa tapos ngayon arte siyang biktima. Tinitigan ni Raf ang ina. Ginhawa? Naglalabas yan ng mga damit niyo bago mag-alas 5 ng umaga. Lumapit si Teresita kay Maya, hindi nang may pisikal na agresyon, kundi gamit ang kilabot ng kapangyarihang sanay mag-utos na nananakit lamang sa manakakaalam ngang bigat ng bawat salita. Sabihin mo sa kanya, Maya. Sabihin mong hindi kita pinilit, sabihin mong nakusa ka dahil alam mong sa bahay nato. Lahat ay may ambag. Napahawak si Maya sa kanyang tiyan. Gumalaw ang bata. Isang halatang pag-umbok sa ilalim ng tela. Nakita ni Raf na huminga ng malalim ang asawa, tila ipinapaalala ngang sanggol sa sinapupunan niya na ang anumang sasabihin niya ay may malaking kapalit mamaya. Umiwas lang ako sa gulo, sagot niya sa wakas. Ang sagot na iyon ay hindi naglinis sa pangalan ng sinuman, hinatulan nitong nakasala ang lahat. Nakaramdam si Raf ang matinding pagnanasang manira ang gamit, ngunit parang walang kwenta ang sarili niyang furya sa harap ang pagod na mukha ni Maya. Sanay siyang magresolba ang krisis isang kontratang nanganganib, masamang balita sa business news, isang traidor na direktor sa Illustre Group, isang nagdududang dayuhang investor. Kailangan lang makipon ng dokumento, magpatawag ng abogado, gipitin ang mga tamang tao. Ngunit doon sa maliit na kwartong iyon, ang problema ay masyadong intimate para ituring na isang business operation. Tiningnan niya si Maya at napansin ang mga detalyeng binalewala ng kanyang arogansya bilang abalang asawa. Ang nangingitim na ilalim ng mata na tinatakpan lang ang manipis na makeup sa video calls. Ang paraan kung paano siya palaging nagsasabing nakaupo dahil daw utos ng doktor na magpahinga. Pero hindi kailanman ipinapakita ang buong kwarto. Ang paraan kung paano siya mabilis na ngumingiti kapag lumilitaw si Teresita sa background, nagtatanong kung may natapos na ba siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya. At agad niyang kinasuklaman ang pangungusap sa sandaling lumabas ito sa bibig niya, dahil parang pinapaliwanag pa niya sa sugat kung bakit ito nagdurugo. Nagtubig ang mga mata ni Maya. Sinubukan ko. Nanigas si Raf nang ngumiti itong walang halong saya, nang sabihin nitong, nung sinabi kong pagod ako, at ang sagot mo ay normal lang yan sa buntis. Nung humingi ako ang oras para mag-usap tayo nang walang nagmamadali, at pumapasok ka sa meeting. Nung sinabi kong masyadong mahigpit si Doña Teresita, at sabi mo, inihahanda niya lang ako para maging ina. Tumigas ang mukha ni Teresita. Aba, kaya ngayon kasalanan pa niya. Hindi sumagot si Maya. Hindi na kailangan. Ang sumunod na katahimikan ay may bigat na halos hindi makayanan. Naalala ni Raf ang kanyang pagkabata sa mismong bahay na iyon. Ang ina niyang kumokontrol sa mga oras, damit, bisita, menu, at reputasyon. Para sa kanya,
Si Teresita ay palaging isang matibay na babae, na biyuda ng maaga, kayang panatilihing malinis ang apelidong ilustre, nang inaasahan ng lahat ang pagbagsak ng pamilya. Lumaki siyang naririnig, na isinakripisyo nito ang kabataan, para hindi puro utang at sismis ang manahin niya, marahil kaya niya napagkamalang pag-alaga ang katigasan. Marahil kaya niya iniwan si Maya sa mga kamay ngang ina, tulad ng pag-iwan ng isang diamante sa loop ng isang fault, nang hindi naisip na nakakasakal din sa loop ng fault. Naglakad si Teresita papunta sa lababo at hinila ang silk blouse mula sa tubig, mahigpit na piniga ang tela. Raf, pagod ka sa biyahe. Matulog ka na. Bukas na tayo mag-usap bilang mga matatanda. Maya, umayat ka na at magpahit kang lotion sa kamay mo, at tigilan mo na ang papapanggap na martir. Nanginig si Maya sa salitang martir. Inagaw ni Raf ang damit mula sa kamay ng ina at ibinato ito pabalik sa palanggana. Huwag na huwag niyo siyang kakausapin ng ganyan. Kumurap si Teresita ng mabagal, nagulat, hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sinabi niya ito sa harap ni Maya. Mag-ingat ka, anak. Ang isang babaeng pinag-away ang asawa't ina ay alam na alam ang kanyang ginagawa. Sa wakas, inangat ni Maya ang kanyang muha. Wala akong ginawang ganyan. Ang gusto ko lang ay ang hindi maramdamang mag-isa ako sa bahay na to. Iyon ang unang pagkakataon na lumabas ang boses niya ng buo. Lumapit si Raf kay Maya ulit, ngayon ay mas mabagal, parang lumalapit sa isang nasugatang tao na maaring tumakbo anumang oras. Umakyat na tayo. Kailangan mo ng humiga. Sumulyap muna si Maya kay Teresita bago tumingin sa kanya, at ang automatikong reaksyong iyon ay tila sumunok sa loop ni Raf. Sa kanya ang bahay, sa kanya ang apelyido. Siya ang sinusunod, ng makatulong, ng ina niya. Siya ang nagbabayad, ng mga credit card. Ngunit si Maya ay tumitingin pa rin kay Teresita, para malaman kung pwede na siyang umalis. Pinigilan ni Raf ang hininga niya. Maya, tumingin ka sa akin. Hindi mo kailangang humingi ng permiso. Nanginig ang labi nito at sa isang segundo ay nakita niya ang babaeng minahal niya bago sila kinasal. Hindi isang mahinang figura, kundi isang taong nagpupumilit na manatiling mabait sa mga lugar kung saan ang kabaitan ay pinakakamalang kahinaan. Humakbang si Teresita. Nakatira siya sa ilalim ng bubong ko. Sumagot si Raf nang hindi inialis ang tingin sa asawa. Bubong ko rin ito, at mula ngayon, walang anumang utos mo ang pwedeng mangibabaw sa kanya. Tumawa ng mapakla si Teresita. Tingin mo ba kaya mo nang patakbuhin ang isang pamilya dahil lang ikaw ang CEO ng isang holding company? Ang pamilya ay nangangailangan ng hierarkiya. Hinarap siya ni Raf ng may mababang boses. Ang pamilya ay nangangailangan ng paninindigan at respeto. Tumama ang pangungusap kay Teresita na parang isang sampal na walang tunog. Ngunit hindi nakaramdam ngang ginhawa si Maya. Bagkus ay natakot pa, na tila ba alam niyang ang pagtatanggol na ito na masyadong huli at masyadong pampubliko para sa pamantayan ng bahay na iyon ay may matinding kapalit mamaya. Nang hawakan ni Raf ang daliri ni Maya, hindi nito natago ang sakit. Dahan-dahang binuka ni Raf ang makamay nito at nakita ang maliliit na bitak sa mabuko ang daliri, pamumula sa sensitibong balat, mga kuko na masyadong maikli dahil naputol sa walang tigil na pagkuskos. Tumawid ang larawang iyon sa isip niya bilang isang malupit na pagkakasunod-sunod. Si Maya na nakahawak sa kape nang nakayuko ang mga daliri sa video call. Si Maya na nagsasabing mahina ang signal kapag hinihiling niyang makita ang nursery room ng baby. Si Maya na ngumingiti habang dumadaan si Teresita sa background na may sinasabi na hindi niya kailanman pinag-abalahang pakinggan. Tatawag akong doktor, bulong niya. Binawi ni Maya ang kamay niya. Huwag na. Kailangan. Raf, parang awa mo na. Napagtanto niyang tumatanggi si Maya hindi dahil sa pride, kundi dahil sa nakasanayan. Nasanay na huwag kumuha na espasyo. Nasanay na huwag maging pabigat. Nasanay na palitin ang sariling sakit para lang maging comfortable ang iba. Inayos ni Teresita ang kanyang robe at sinabing, kung tatawag kang doktor dahil lang sa tuyong kamay bukas, pagtatawanan tayo ang buong Forbes pack. Tinitigan siya ni Raf. Edi tumawa sila. Namutla si Teresita. Para sa isang babaeng katulad niya, ang kahihiyan sa publiko ay mas masahol pa sa anumang sakit, nagpatuloy si Raf. Ilang buwan akong nag-alala sa mga balita, kontrata, at meetings. Habang ang asawa ko pala ay pinag-aaralan kung paano magdusa ng tahimik sa sarili kong bahay. Kung mayroon mang mapapahiya bukas, hindi siya yon,
Napaatras si Maya, at dahil sa paggalaw niya, isang maliit na bagay ang nahulog mula sa bulsa ng kanyang duster. Isa itong napakaliit na susi na may nakakabit na baby blue na keychain ng bata, may burdang pangalan na Miguel. Pagyuko ni Ralph para pulutin ito. Nakita niyang nakakabit ang susi sa isang nakatuping sobre, medyo nakatago sa lining ng bulsa. Mabilis itong dinampot ni Maya, masyadong mabilis. Napansin ito ni Ralph, pati si Teresita. Ano yan? Tanong ni Teresita na may bagong ningning sa mamata. Niyakap ni Maya ang sobre sa kanyang dibdib. Wala itong kinalaman sa inyo. Mali na pangungusap, ngunit nakpabago sa temperatura ang kwarto. Pinaningkitan si ang matanda. Kailan ka pa natutong matago ng lihim sa bahay na to? Namutla si Maya. Tiningnan ni Ralph ang sobre, pagkatapos ay ang asawa. Sira na ang tiwala sa pagitan nila para pilitin pa niya itong magbigay ngang sagot sa sandaling iyon. Ngunit ang pag-iral ngang papel na iyon ay nagbukas ng isang madilim na pinto sa loob niya. May pinaplanong hakbang si Maya. Isang bagay na hindi niya gustong makita nito at, base sa ekspresyon ni Teresita, isang bagay na kinatatakutan ng ina niya nang hindi nito eksaktong alam kung bakit. Maya, maingat na sabi ni Ralph, hindi ko kukunin sa iyo yan. Gusto ko lang maintindihan. Sumagot ito ng halos pabulong. Gusto mo bang maintindihan noong una pa lang o ngayong nakita ng sarili mong mamata? Ang tanong ay hindi malupit. Iyon ay patas. Kaya masakit. Ang laundry area na dati mukhang tagong kwarto lang sa bahay, ay naging sentro ngang lahat ng binalewala ni Ralph. Naroon ang mamahaling damit ng ina, ang malamig na tubig, ang buntis na babay, ang sikretong sobre, ang bulok na hirarkiya ng pamilyang iyon, na nabunyak ng walang mabisita, walang kamera, walang social media. Sinubukan ni Teresita na bawiin ang kontrol gamit ang parehong postura sa mga Sunday lunch. Ralph, paayatin mo na si Maya para magpahinga at sumunod ka sa akin. Kailangan nating mag-usap ng walang histerya. Tumawa si Ralph ang isang beses. Walang histerya. Tingin niyo pa rin kayo ang nasusunod sa eksena. Sagot ni Teresita. Ako ang nasusunod sa bahay na ito bago mo pa nalaman kung paano isulat ang pangalan mo. Pumikit si Maya sa pagod at napahawak muli sa tiyan. Nakita iyon ni Ralph at sa wakas ay naintindihang ang prioridad ay hindi ang manalo sa kanyang ina sa madaling araw na iyon, kundi ang ilayo si Maya ron. Kumuha siya ng malinis na tuwalya, dahan-dahang binalot ang makamay nito at sinabing, Tara na. Hindi gumalaw si Maya at ang sumunod na tanong ay mas malaki pa sa hagdanan, mas malaki pa sa master's bedroom, mas malaki pa sa anumang pahingi ng tawat. Walang handang sagot si Ralph. Sa unang pagkakataon, ang lalaking nakasanayan ng magdesisyon sa kapalaran ng buong kumpanya ay hindi alam kung ano ang ipapangako nang hindi magmumukhang walang laman, kaya sinabi na lang niya. Pagkatapos nito, makikinig na ako. Walang meeting, walang screen, walang mama ko sa pinto. Walang mama ko sa pinto. Tinitigan siya ni Maya ngang ilang segundo, na parang kinikilala ang lalaking minahal at nawala niya sa isang mukha. Umakyat sila ng mabagal. Bawat hagbang ay tila ng akusa kay Ralph. Sa pasilyo, nakasabit ang malumang litrato ng pamilya ilustre sa silver frames. Teresita, bata pa sa tabi ngang yumao nitong asawa. Ralph, bilang isang batang nakasuit sa mga charity events. Inaugurasyon, hapunan, puro ngiti mga taong sinanay na hindi kailanman magmukhang mahina. Walang kahit isang litrato si Maya na hindi kasama si Teresita sa tabi niya. Ngayon lang iyon napansin ni Ralph sa unang pagkakataon. Sa kwarto, masyadong maayos ang lahat. Ang kama ay walang lukot, ang maunan ay pantay, ang hospital bag ng bata ay malapit sa silya. Umupo si Maya sa gilid ng kama ng may kahirapan, at lumuhod si Ralph sa harap niya, para tuyuin ang kanyang mga daliri. Ang kilos ay tila intimate at huli na. Patawat, sabi niya, tumingin si Maya sa bintana, kung saan nagsisimula ng lumiwanag, ang Maynila sa likod ng building. Huwag kang humingi ng tawad dahil nakita mo. Humingi ka ng tawad kapag naintindihan mo na kung bakit ayaw mong makita nun. Napayuko si Ralph. Tumama ang pangungusap, sa kanya na parang isang sentensya. Sa ibaba, isang pinto ang sumara ng malakas. Hindi pa tapos si Teresita. Ang madaling araw na iyon ay, hindi ang katapusan ng gulo. Ito lamang ang sandaling nawalan ng saysay, ang makomportableng kasinungalingan. Hinila ni Maya ang sobre papalapit sa kanya, tinatago ito sa ilalim ng lukot ng kanyang duster.
At nakunwari si Raf na hindi niya ito nakita, pero nakita niya, at nalaman niya. Taglay ang takot na hindi niya kailanman naramdaman sa anumang meeting, na baka matagal nang nagpaplano ang kanyang asawa na umalis sa bahay na iyon bago pa man niya matutunang umuwi. Kinaumagahan, hindi pumasok si Raf sa opisina sa Makati CBD. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, binalewala niya ang 3 tawag ng finance director, 2 mensahe mula sa isang nainip na business partner, at ang voice message ng kanyang secretary, na nagpapaalalang, ang meeting sa mga dayuhang investors, ay magsisimula sa loob ng 40 minuto. Nanatili siyang nakaupo sa silya ng kwarto, suot pa rin ang polo mula madaling araw, pinagmamasdan si Maya, na natutulog ng nakatagilid, may unan na sumusuporta sa tiyan at ang makamay ay balot ng manipis na layer ng ointment. Ang doktor ay palihim na pumunta kanina sa utos niya at kinumpirma ang nakita ng kahit sinong may mata, labis na pagod, matagal na pakababat sa malamig na tubig at mga cleaning products, naipong stress, walang tunok na dramatiko sa medical report. Ngunit para kay Raf, bawat salita ay isang paratang laban sa kanya. Natutulog si Maya paharap sa bintana at kahit nagpapahinga, muha siyang alerto, na para bang anumang oras ay may papasok at utusang bumangon siya. Sa screen ng cellphone niya, lumitaw ang mensahe ni Teresita. Kapag tapos na ang pag-iinarte na yan, bumaba na kayo para mag-almusal. Kailangan nating panatilihin ang kaayusan sa bahay. Tinitigan ni Raf ang mensahe ng napakatagal hanggang sa mamatay ang screen. Sa kanya lang narealis na hindi natatakot ang kanyang ina na nasaktan si Maya. Nainis ito dahil nahuli siya. Sa isang uri ng mechanical na kahihiyan, binuksan ni Raf ang gallery ng kanyang cellphone. Hinahanap ang mga automatikong recorded video calls mula sa Family Security app na ginagamit niya kapag bumibiyahe. Hindi niya pa kailanman napanood ulit ang mga videong iyon. Dati, akala niya iyon ay mga ordinaryong alaala ng isang masayang pagsasama. Si Maya na nakangiti sa kwarto, si Maya na pinapakita ang damit ng baby. Si Maya na nagsasabing sumipa si Miguel kaninang hapon. Si Maya na nagtatanong kung kumain na ba si Raf. Ngayon, bawat imahe ay ebidensya laban sa kanya. Sa isang recording nakuha 2 linggo na ang nakalipas, nakatago ang kaliwang kamay niya sa labas ng kamera, habang lumitaw sa background si Teresita at nagsabing may pekeng lambing. Maya, iha, huwag mong kalimutan yung mainiwan ko sa labanderia. Sa video, mismong si Raf ay hindi man lang nag-react. Sumagot lang siya tungkol sa isang kontrata ng walang pakialam habang mabilis na sumagot si Maya. Opo, Doña Teresita. Sa isa pa, pinatay ni Maya ang tawag ng may mabasag na baso sa kabilang kwarto. Sa isa pa, nakasuot siyang long sleeves kahit napakainit sa Maynila ng araw na iyon. Hinawakan ng mahigpit ni Raf ang cellphone niya. Ang bersyon niya sa screen ay parang isang aroganteng estranghero, isang lalaking nagtatanong ng kamusta na, para lang marinig ang sagot na magpapahintulot sa kanyang manatiling malayo. Nagising si Maya habang inuulit ni Raf sa 3 beses ang video kung saan dumaan si Teresita sa background. Kumurap si Maya ng mabagal, nakilala ang video, at nanigas bago pa man makapagsalita. Naghahanap ka ba ngang sisisihin sa malumang video? Paos nitong tanong. Pinatay ni Raf ang screen na parang nahuling nang hihimasok sa isang pribadong bagay. Sinusubukan ko lang maintindihan. Sinubukan ni Maya na umupo, tumayo si Raf para tulungan siya, ngunit kalahati lang ng kilos ang tinanggap nito. Sumandal sa headboard bago pa siya lubos na mahawakan ni Raf. Madaling maintindihan pagkatapos ngang lahat. Hindi kailangan ng tiwala, kailangan lang ebidensya. Huminga ng malalim si Raf. Nagtiwala ako sa maling tao. Tiningnan siya ni Maya ng may lungkot, hindi ginhawa. Huwag mong isisi lahat sa kanya. Nagtiwala ka sa senaryo. Sa magandang bahay. Sa ideya na poprotektahan tayo ng pera. Sa boses ko na nagsasabing maayos ako dahil iyon ang pinakamadali para sa ating dalawa. Umupo si Raf sa gilid ng kama, pinapanatili ang distansya. Tingin mo ba hindi ko gustong malaman? Natahimik si Maya ng ilang segundo. Mula sa pasilyo, naririnig ang malayo ngunit malinaw na tunok ng nga pinggan na inaayos para sa almusal. Tingin ko, gusto mo ang isang asawang sapat ang pagiging masaya para hindi makagulo sa buhay mo. At sinubukan kong maging asawang iyon. Ang pangungusap ay hindi sinabi para manakit, kaya mas lalo itong nakasakit. Sa ibaba, ginawa ni Teresita ang hapag-kainan bilang isang
entablado NG normalidad. May mga hiwang prutas sa silver tray, sariwang pandesal, matapang na kape, mga puting bulaklak sa gitna, at dalawang temporary mates na mabilis na gumagalaw ng tahimik. Kinuha ng madalian bago makmadaling araw para ibalik ang imahe ng isang maayos na bahay. Nang bumaba ng mag-isa si Raf, nag-angat ng tingin ang ina mula sa business newspaper na parang walang nangyari. Hindi bababa si Maya? Tanong niya bago pa ito makapagsalita. Tiniklop ni Teresita ang diaryo ng kalmado. Kailangan niyang magpahinga. Sa wakas naintindihan niya yon. Nakatayo si Raf sa kabiseraang mesa. Pinaalis niyo ang katulong natin, ilang linggo na ang nakakalipas. Hinalo ni Teresita ang kape nang hindi umiinom. Pabaya ang babaeng yon. Sumasagot, at nagsimulang makialam sa problema ng pamilya. Ano nga ba ang pangalan niya, Rosa? At ayoko ang tono mong parang nag-iimbestiga. Ipinatong ni Raf ang dalawang kamay niya sa mesa. Dahil si Maya ang gumagawa ang trabaho niya, bumuntong hininga si Teresita na parang isang pagod na inang nagpapaliwanag ng obvious sa isang batang walang utang na loob. Dahil kailangang matutunan ni Maya na ang pagiging ina ay hindi lang ang pag-upo sa isang magandang kwarto. Nagpakasal ka sa isang mabait na dalaga. Oh, pero malambot, walang tibay, pinapatibay ko ang asawa mo para sa totoong buhay. Tumawa si Raf ng mahina. Hindi makapaniwala. Pinapatibay gamit ang malamig na tubig at pamamahiya. Sa wakas, nawala ang kaunting pagiging elegante ni Teresita. Ang totoong pamamahiya ay ang makita ang anak kong minamanipula ng ngaluha. Ang diskusyon ay sasabok na sana kung hindi lang lumitaw si Maya sa tuktok ng hagdan. Nakasuot ng maluwang na damit at maputla ang mukha pero matatag. Agad na luminggong si Haf at Pachi si Teresita, ay napachingjingjing. Ngunit ba ang glazia ni Ge-chingjing nito? Ang tingin ng isang nagtataya kung nasira na ba ang isang laruan. Bumaba ng dahan-dahan si Maya. Isang kamay sa hawakan ng hagdan, ang isa ay nakaprotekta sa kanyang tiyan. Hindi ako nanlilinlang ng kahit sino, sabi niya. At ang mababang boses niya ay tumagos sa sala na mas malakas pa sa isang sigaw. Ngumiti si Teresita nang hindi nakpapakitang ngipin. Iha, bumalik ka sa kwarto. Pinag-usapan namin ang mabagay na pambentaha. Huminto si Maya sa huling hakbang. Sapat na ang edad ko para dahin ang gapo ninyo. Labhan ang magadamit ninyo. At pakinggan ang mga utos ninyo. Kaya sapat na rin ang edad ko para marinig ang usapang ito. Humakbang si Raf papunta sa kanya. Ngunit itinaas ni Maya ang kanyang kamay. Hinihiling na huwag siyang makialam. Isang maliit ngunit desididong kilos. Sa unang pagkakataon mula madaling araw, hindi siya nagtago sa likod ni Raf, ni humingi ng permiso nito. Napansin ito ni Teresita at tumigas ang mukha nito. Nakikita mo, Raf? Sapat nang nandito ka para makaroon siyang lakas ng loob at atakihin ako. Huminga ngang malalim si Maya. Hindi, nakaroon ako ang lakas ang loob nang maramdaman kong sumisipa ang anak ko tuwing pinipigilan ko ang iyak ko. Ayokong matutunan niya ang wikang iyon bago pa siya ipanganak. Naramdaman ni Raf na umikot ang buong kwarto sa salitang iyon. Gusto niyang humingi ulit ng tawad, ngunit naintindihan niyang masyadong maliit ang sorry sa sandaling iyon. Si Teresita, sa kabilang banda, ay umatake kung saan niya alam na masakit. Kinakausap mo ang bata na parang sa iyo lang siya. Ang batang ito ay isang ilustre. Ipinanganak siya na may pangalan, protection, at responsibilidad. Tingin mo ba ang isang probinsyanang tulad mo, na lumaki sa simpleng bahay, ay alam kung ano ang ibig sabihin ng pagpapalaki sa isang tagapagmana? Nanatiling tahimik si Maya, pero nagnining ang mamata niya. Sumagot si Raf para sa kanya. Huwag mong gawing kapintasan ang pinanggalingan niya. Hinarap ni Teresita ang anak. Sinasabi ko ang katotohanan. Nabiyani ka sa kalambutan niya, sa pagiging kakaiba, sa pagiging mapagpakumbaba na itinuturing ninyong banal na birtud ngayon. Ngunit ang sobrang pagpapakumbaba ay nagiging kahinaan. At ang kahinaan sa pamilya natin ay nagiging iskandalo. Bumaba si Maya sa huling hakbang. Hindi ang kahinaan ko ang gumawa ang iskandalo, kundi ang pangangailangan niyong makontrol ang lahat. Humakbang si Teresita. Pinanatili kong nakatayo ang pamilyang ito nung ang asawa mo ay naka-uniforme pa sa eskwela. Alam ko ang nangyayari kapag may isang babaeng pumapasok dito na akala ay sapat na ang pag-ibig. Sa isang saglit, pumiyok ang boses ng biyenan na tila naging tao,
ngunit agad ibinalik ang pagiging malamig. Nakaligtas ako dahil natuto ako. Matututo ka rin. Sa maliit na bitak na iyon ni Teresita, nakita ni Raf ang isang bagay na hindi niya kailanman hinarap. Ang ina niya ay hindi lang nagtatanggol sa isang tradisyon. Inulit niya ang isang lumang sugat, na parang ito ang tamang paraan ng edukasyon. Naalala niya ang mga malabong kwento tungkol sa lola niya sa ama. Isang malupit na babae na hindi kailanman buong tinanggap si Teresita kahit pakasal na sila. Naalala niya sa mga parti kung paano tingnan ng ina niya ang ibang mga babae ng may halong pandidiri at takot, na parang bawat manugang, bawat batang asawa, bawat presensya ng babae sa apelidong. Ilustre ay isang banta sa posisyong pinahirapan niya, ngunit ang pag-intindi sa pinagmulan ng kalupitan ay hindi nagpapalit dito, sabi ni Raf. Mahina ang boses. Hindi niyo gagawin kay Maya ang ginawa nila sa inyo. Namutla si Teresita at, sa isang segundo, tila ba pinasok ni Raf ang isang pinagbabawal na kwarto sa alaala nito. Wala kang alam sa ginawa nila sa akin. Baka nga, sagot ni Raf. Pero alam ko kung ano ang ginagawa niyo sa kanya. Tumingin si Maya kay Raf, at sa tinging iyon ay walang pagpapatawad. Mayroon lang pagkagulat na, sa wakas ay pinangalanan rin ni Raf ang tamang punto. Nag-vibrate ang cellphone ni Raf sa mesa. Isang mensahe mula sa hindi kilalang number. Si Raf. Pasensya na po sa abala. Ako po si Rosa, ang dating katulong niyo. Kung masama po ang lagay ni Ma'am Maya, may mga sasabihin po ako sa inyo. Nagiba ang hangin sa pangalan na iyon. Nakita ni Teresita ang screen bago ito ni Raf Ilok at ang ekspresyon nito ay nagpakita ng higit pa sa anumang pag-amin. Nagsisinungaling ang babaeng yan, kahit ano pa ang sabihin niya. Mabilis na depensa ni Teresita. Inangat ni Raf ang cellphone. Sabi niyo pa ba siya? Bakit siya mag-aalala kay Maya? Sagot ni Teresita. Dahil gusto niya ng pera. Napapikit si Maya at narealize ni Raf na alam na ni Maya ang mensaheng ito bago pa man niya matanggap. Kinausap mo ba si Rosa? Tanong niya. Nagatubili si Maya. Hinanap niya ako nung umalis siya. Sabi niya hindi niya na kayang tiisin ang mga nakikita niya. Ibinagsak ni Teresita ang tasa sa platito. Mga nakikita? Napakamurang teleserye. Binuksan ni Raf ang sumunod na mensahe na kakarating lang. Isang malabong litrato na kuha mula sa malayo. Pinapakita si Maya sa labas ng bahay. May hawak na balde habang tinuturo ni Teresita ang lupa. Ang petsa ay halos isang buwan na ang nakalipas. Kasama nito, sumulat si Rosa. Pinakiusapan po niya akong huwag sabihin sa inyo, Sir. Sabi niya masyado po kayong pagod at ayaw niyang pag-awayan kayong mama niyo. Napahawak si Maya sa niya na tila ang pagkalat ng litratong iyon ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na pagkapagod. Nakaramdam si Raf ng bagong galit, ngunit ngayon ay nakaturo din sa sarili nitong pagliban. Gusto niyang sabihin na sana, ay sinabi ni Maya sa kanya, ngunit ang sagot ay nandiyan na. Sinubukan ni Maya sa pamamagitan ng maliliit na paraan, at kinikilala lang ni Raf ang pahingi ng tulong kapag dumarating ito bilang isang emergency. Tumadyo si Teresita ng may pilit na hilas. Hindi ako upo sa mesang ito para husgahan lang ang isang galit na katulong. Ibinulsa ni Raf ang cellphone. Dito lang kayo hanggat hindi ko naiintindihan ang lahat. Tumawa si Teresita na hindi makapaniwala. Nakalimutan mo ba kung sino ang kinakausap mo? Hindi. Sa unang pagkakataon ay naalala ko. Tiningnan ni Maya si Raf nang may takot sa tono nito. Raf, huwag mong gawing grato. Hinarap siya ni Raf. Granato bago pa man ako dumating. Hindi ko lang alam. Sumagot si Maya nang may masakit na kalmado. At hindi ko kayang mabuhay sa isang grasalop ng bahay na ito, Raf. Hindi ngayon. Automatikong, napunta ang kamay niya sa bulsa. Enega, daster kung saan nakatago ang ge sobre kagabi. Napansin ito muli ni Raf. Ang sikreto sa pagitan nila ay humihinga sa bakanteng espasyo. Cú twist về quyền nuôi con và bức thư tự vệ bí mật, phần này là điểm nhấn của plot. Nang hapong iyon, nagkulong si Raf sa opisina niya sa mansyon, hindi para magtrabaho. Amoy leda, madilim na kahoy at lumang kapangyarihan ang kwarto na may malaking bintana na nakaharap sa perpektong hardin na pinaputol ni Teresita 2 beses sa isang linggo. Tinawagan niya si Rosa. Nagingat magsalita ang dating katulong na parang natatakot pa rin sa mga dingding. Ikinuwento nito kung paano pinagutos ni Teresita na linisin ni Maya ang mga cabinet, mag-supervise ni heavy cleaning, maghiwalay ng mga damit,
mag-check ng gamit ng baby, nang nakatayo ng ilang oras. Laging ginagamit ang argumento na ang asawa ng isang ilustre ay kailangang makilala ang bahay. Sinabi nitong tumatanggi si Maya kapag napupumilit si Rosa na tumulong dahil tinatakot ni Teresita na idedemanda ang makatulong at isisisi ito kay Maya. Ikinuwento din nito na nitong manakaraang linggo, nag-umpisa na ring pag-usapan ni Teresita ang bata na parang isang abala na lang si Maya, na kailangang lakpasan bago manganak. Tahimik na nakinig si Raf, kaunti lang ang isinusulat dahil parang imposibleng gawing salita ang bawat detalye. Nang ibaba niya ang telepono, binuksan niya ulit ang mga video recordings. Sa isa doon, tumatawa si Maya habang kausap siya tungkol sa business dinner sa Cebu. Sa background, halos hindi marinig, sinabi ni Teresita, pagkatapos niyan, tapusin mo yung nga puting damit, pinause ni Raf ang video. Tinitingnan siya ni Maya sa kamera na parang humihingi ng tulong. Nang walang lakas ng loob na tawagin itong paghingi ng tulong. Pagsapit ng gabi, natagpuan niya si Maya sa nursery room ng bata. Maliwanag ang mga dingding. May maliliit na detalye ng baby blue at natural na kahoy. May mamahaling crib, isang nursing chair, at mga istanteng puno nga regalong padalangang sikat na tao sa Maynila. Tila perpekto ang lahat, ngunit si Maya ay nakaupo sa charpet. Tinutuping maigi ang maliliit na damit, na parang kailangan niyang ayusin ang isang bagay na kaya niya pang kontrolin. Nakatayo si Raf sa pinto. Nakausap ko si Rosa. Hindi lumingon si Maya. Naisip ko nga, bakit mo siya pinigilang sabihin sa akin? Hinawakan niya ang isang pirasong cotton na damit sa pagitan nga masugatang daliri. Dahil gusto ko pang maniwala na kaya kong ayusin nang hindi sinisira ang relasyon niyo na ama mo. Dahan-dahang pumasok si Raf at ngayon ay matagal bago sumagot si Maya. Ngayon, hindi ko na alam kung ang relasyon niyo ang problema o ang ilusyon ko tungkol sayo. Umupo si Raf sa sahig, may pagalang sa distansya. Nakamali ako. Tumawa ng mapait si Maya. Maraming beses kang nakamali bago mo na-realize na nakakamali ka. Gumalaw ang bata at pumikit si Maya. Humihinga hanggang sa lumipas ang sakit. Gustong hawakan ni Raf ang tiyan. Pero hindi siya nangahas na humingi ng permiso. Nakita iyon ni Maya at sinabing, mas sumisi pa siya kapag mababa ang boses mo. Ngumiti si Raf ng walang saya. Kung ganun, hindi pa niya talaga ako kilala. Sa unang pagkakataon ng araw na iyon, halos ngumiti si Maya. Halos. Ang tigil putukan ay hindi naktagal. Lumitaw si Teresita sa pinto ng nursery room. May hawak na isang puting sobrekaiba sa hawak ni Maya mas makapal. May salyong ang pamilya ilustre na nakaprint sa gilid. Tutal gusto niyong ng lahat gawing akusasyon ang pag-aalaga. Kailangan nating pag-usapan ang seguridad, sabi niya. Tumayo si Raf. Hindi ngayon. Binalewala ni Teresita ang anak at dumiretso ang tingin kay Maya. Pagkapanganak mo, ang routine ngang bata ay isupervise ko at ng grupo na kukunin ko. Pipirma ka lang isang domestic authorization. Wala itong masama. Para iwas gulo. Natahimik si Maya. Narealis ni Raf na hindi ito ang unang beses na binanggit ng kanyang ina iyon. Anong authorization? Sagot ni Teresita ng may ensayadong naturalidad. Isang formalidad. Si Maya ay bata at emosyonal. Hindi niya alam ang sistema natin. Kailangan ni Miguel ng stabilidad. Hinawakan ng mahigpit ni Maya ang damit ng bata. Hindi ako pipirma. Ngumiti si Teresita. Pipirma ka. Ang isang responsableng ina ay tumatanggap ng tulong. Kinuha ni Raf ang sobre mula sa kamay ngang ina bago pa ito makalapit. Nasisiraan na ba kayo ngambait? Nawala na ang maskara ni Teresita. Sinusubukan ko lang pigilan ang babaeng yan na gawing instrumento ang apo ko laban sa iyo. Tumayo si Maya ng may kahirapan, ngunit nang hindi humihingi ng tulong. Hindi instrumento ang anak ko at hindi ipapanganak ang anak ko na may utang na loob sa inyong kalungkutan. Ang kwarto ay tila lumiit para sa kanilang tatlong pahinga. Binuksan ni Raf ang sobre at nakita ang nga pahina na naglalaman ng nga salita tungkol sa pag-organisa ng pag-alaga, pagbibigay karapatan para sa mga medical na desisyon, waiver of medical rights, access ng lola sa medical team at sa agenda ng bata. Walang mukhang sapat na iskandaloso para tawaging krimen. At iyon mismo ang mapanganib isang dokumentong ginawa para magmukhang makatwiran habang inililipat si Maya palayo sa pagiging ina ng sarili niyang anak. Tiningnan niya ang ina. Kailan niyo to inihanda? Inayos ni Teresita ang robe niya na ngayon ay dakret, na tila nasa isang eleganteng dinner pa rin bago maging huli ang lahat. Bulong ni Maya. Pinakita niya, akong draft nito kahapon.
Lumingon si Raf sa asawa. Kahapon, tumango si Maya. Sabi niya, kung hindi ako pipirma pagkapanganak, gagawin niya ang lahat para mapaniwala kang unstable ako. Bali, tumaas ang boses ni Teresita. Dahil unstable ka nga. Gumagawa kang teleserye sa loob ng bahay ko. Humakbang si Maya, at sa sandaling iyon, kahit pagod at sugatan ang makamay, tila mas malaki siya kaysa sa kanilang dalawa. Hindi, tapos na ang teleserye nung bumaba siya sa labanderia. Pinunit ni Raf ang mapapel sa gitna, ngunit hindi na kontento si Maya. Ang napunit na papel ay hindi nakbubura sa ilang buwang paghihirap. Si Teresita, na may mga matang nangningning saput at takot, ay mahinang sinabi, pagsisisihan mong kinalaban mo ang anak ko laban sa akin. Sumagot si Maya bago pa si Raf. Pagsisisihan ko lang ay ang pagkakalaban ko sa sarili ko sa napakahabang panahon. Kalaunan, nang lumabas si Teresita nang nadadabog at iniutos ni Raf na walang papasok sa kwarto, nang walang permiso ni Maya, naiwan silang dalawa sa asul na katahimikan ng nursery. Sa labas, ang lungsod ay kumikinang ng malayo at walang pakialam, kasama ang mga glass buildings, mahihinang busina, at mga buhay na nakapatong sa isa't isa. Nasa kamay pa rin ni Raf ang mapiraso ng dokumento. Ayusin ko to, sabi niya. Tiningnan siya ni Maya nang may lumang pagod. Ang pag-ayos ay hindi pagkontrol. Nilunok niya ang handang sagot, di sabihin mo kung anong gagawin ko. Hinaplos niya ang bakanteng krip. Umpisahan mo sa paniniwala sa akin bago ka makakita ng litrato, mensahe, o papel. Napayo ko si Raf. Nagpatuloy si Maya, mas mahina. At tigilan mo na ang pag-iisip na ang pagprotekta sa akin ay ang pagdedesisyon para sa akin. Tumango siya, ngunit kinapkapan muli ni Maya ang kanyang bulsa, hinahanap ang isang bagay na wala dun, ang kanyang sobre. Nakita ni Raf ang kilos at naramdaman muli ang takot. May tahimik na planong binubuo sa likod ng babaeng akala niya ay kilala niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala siyang lakas ng loob na magtanong. Sa unang pagkakataon, naintindihan niyang may masagot na hindi hinihingi, ito ay pinaghihirapan. Kinabukasan, hindi na binanggit ni Maya ang sobre, at natutunan ni Raf nang may kahirapan na ang katahimikan ay hindi palaging imbitasyon para mamilit. Kinanselan niya ang pagpunta sa holding company, inilipat ang mga meeting sa video call, at pinapalitan ang electronic lock sa pasilyo ng master's bedroom. Ngunit nang sabihin niya ito kay Maya, nag-asam ng senyales ng ginhawa, ang nakuha niya ay isang pagod na tingin. Pinalitan mo lang ang isang pinto ngang, isa pang pinto, sabi niya habang nakaupo sa vanity table. Dahan-dahang nagpapahid ng lotion sa mga sugat. Nanatiling nakatayo si Raf sa likod niya. Naka-reflect sa salamin. Bilang isang lalaking mas malaki kaysa sa sarili nitong pakinabang. Gusto ko lang siguraduhin na hindi makakapasok ang mama ko nang walang permiso. Isinara ni Maya ang boteng lotion. Paano kapag nagbiyahe ka ulit? Kapag may nagsabing para ito sa ikabubuti ko? Kapag mahina na ako pagkapanganak at masyadong pagod para makipagtalo? Hindi siya nakasagot. Sa sandaling iyon, naintindihan niyang ang mabibilis na hakbang ay kayang protektahan ang isang pasilyo, ngunit hindi nito naibabalik ang tiwala. Tumayo si Maya nang may kahirapan at naglakad papunta sa bintana. Tinitignan ang perpektong hardin ng mansyon, ang nga nakahanay na puno, at ang tahimik na gate na naghihiwalay sa pamilya ilustre sa mundo ng Maynila. Maganda ang bahay na to, Raf, pero natuto akong huminga ng mahina dito. Humakbang si Raf papunta sa kanya. Hindi ko gustong umalis ka. Hindi lumingon si Maya. Hindi ko rin naman gustong gustuhin ang umalis. Ang pangungusap na iyon ay nanatili sa pagitan nila hanggang tanghalian, nang magdesisyon si Teresita na gawing presensya ang sarili nitong pagliban. Hindi ito lumitaw sa mesa, ngunit ipinagutos niya na ihain lamang ang mga pagkaing matagal nang iniwasan ni Maya dahil sa paglilihi matapang na isda, maasim na salad, sobrang asim na juice. Napansin ni Raf ang detalye ng hawakan ni Maya ang tinidor at mamutla. Paliwanag ng temporary cook na nahihiya. Sinunot lang daw niya ang menu na iniwan ni Doña Teresita simula pa kanina. Binitawan ni Raf ang serbileta. Mula ngayon, kahit anong pakain ni Maya, sa kanya niyo itatanong o sa doktor. Mabilis na tumango ang katulong, pero maingat na ibinaba ni Maya ang kubyertos niya. Nagbibigay kang tamang utos sa maling tao. Tumingin si Raf sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Na ang lahat dito ay naturuang sumunod sa mama mo para mabuhay. Hindi mo mababago. Yon sa isang utos lang.
Huminga si Raf, tulungan mo akong magbago. Ngumiti si Maya ngang malungkot. Kinakausap mo pa rin ako na parang konsultan ako ngang moral na pagbabago ngang pamilya niyo. Natahimik si Raf. Maaring wala si Teresita roon, ngunit ang porma ngang kanyang kapangyarihan ay sumakop sa buong mesa. Nag-order si Raf ang simpleng pakain para kay Maya, kanin, gulay, manok, magaan na pakain na sinabi nitong kaya niyang kainin. Maliit na hakbang ito, huli na para magmukhang heroic. Gayunpaman, nang kainin ito ni Maya, nakaramdam siyang isang simpleng pasasalamat na hindi kailanman bumagay sa apelyido niya. Nang hapon na iyon, may meeting si Raf kasama ang board. Sinadya niyang buksan ang pinto ang opisina niya sa mansyon, na parang gustong patunayan kay Maya na hindi na siya magtatago ulit sa likod ng trabaho. Ngunit walang pakialam ang mundo ang negosyo sa magkrisis sa bahay. Mula sa screen, nag-usap ang mga executive tungkol sa mga margin, risk, habang sumasagot siya ngang maikling salita at nakatingin sa refleksyon ng bintana sa labas. Doon niya nakita si Teresita na papunta sa master's bedroom, may dalang leather folder. Pinutol niya ang direktor sa kalagitnaan ng paliwanag at umalis ng hindi nagpapaalam. Sa pasilyo, nasa harap ng pinto ni Maya ang ina niya, may kausap sa cellphone ng mahina. Hindi, Ate Mendoza. Gusto ko paring ihanda ang dokumento. Emosyonal lang ang anak ko ngayon, pero lilipas din ito. Kapag nanganak na siya, mas magiging madali na ang lahat. Nanlamig ang dugo ni Raf. Anong dokumento? Lumingon si Teresita ng mabagal, hindi nagulat, nainis lang na narinig siya. Binabantayan mo na ba ako ngayon? Inilahat ni Raf ang kamay niya. Ang folder, tumawa si Teresita. Huwag kang katawa-tawa. Bumukas ang pinto ng kwarto bago pa maging sigaw ang tensyon. Lumitaw si Maya, maputla ang mukha. Alam ko kung anong dokumento yan. Tumingin si Raf sa kanya. Nagpatuloy si Maya. Halos hindi nanginginig ang boses. Yan ang bersyon na nag-aalis sa akin ng karapatang medikal. Kung makukumbinsi niya ang sinuman na incompetent ako mentally. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng matinding takot si Raf na higit pa sa kalupitang pantahanan. May plano ito. Hindi lang nag-iimbento si Teresita. Nag-abang siya. Naghahanda, nag-ipon ngang papel na may neutral na lengguwahe, naghahanap nga saksi, mga salitang pwedeng magmukhang pag-alala sa harap ng doktor o pamilya. Kumuha kayo ni abogado para ilayos si Maya sa desisyon sa sarili niyang anak? Taas no si Teresita. Kumuha akong payo para iwasan ang trahedya. Mahina siya, naktatanim ang galit, madaling maimpluwensyahan. Nakita mo naman kung paano siya magsalitang aalis na siya at maglalaho kasama ang bata at paano niya ilalagay ang apo natin sa panganib para lang patunayang independensya. Napahawa si Maya sa tiyan niya, hindi dahil sa kahinaan, kundi bilang isang tahimik na pangako. Ang tawag niyo sa panganib ay kahit anong bagay na hindi niyo nakokontrol. Tinuro siya ni Teresita. Ang tawag ko sa panganib ay isang ina na nagtatago ngang sikretong dokumento sa bulsa niya, at patagong nakikipag-usap sa mga natanggal na katulong. Napalingon si Raf kay Maya. Tinamaan ang salitang dokumento sa puntong pilit nilang iniiwasan. Naramdaman ni Maya ang pagtingin ni Raf at nanigas siya. Huwag mong gawin to, mahinang sabi niya. Kailangan ko lang malaman kung may proteksyon ako, sagot ni Maya. O kung yan ang pruweba na hindi ka pa rin nagtitiwala sa akin. Ngumiti si Teresita, nasisiyahan sa bita na kanyang nabuksan. Nakikita mo? Ginagawa niya ulit na akusasyon ang pag-aalaga. Uyon ang hapon kung kailan ang pagsasama nila ay tumigil sa pagturugo ng tahimik at nagsimulang magdugo ng malakas. Pumasok si Maya sa kwarto, kumuhang kumot ng bata at tinupi gamit ang nanginginig na kamay. Sumunod si Raf at izinarang pinto para iwan si Teresita sa labas. Pero hindi sapat ang pag-exclude, sa ina para makabon ni closeness. Maya, sinusubukan kong maging kakampi mo. Lumingon siya, basa ngunit matatag ang mga mata. Ang pagkakampi sa akin ay hindi ang pag-imbestiga sa akin kapag may ginamit na salita ang mama mo. Hindi ako nag-iimbestiga. Oo, nag-iimbestiga ka. Mas mahina lang ang boses mo ngayon. Umatras si Raf na parang nasuntok. Humingan ng malalim si Maya at nagpatuloy. Gusto mong malaman kung anong nasa sobre? Sige, kumuha ako ng legal advice. Hindi para ilayo sa iyo ang anak mo. Hindi para tumakas kasama ni Miguel. Hindi para sirain ang pangalan mo. Kumuha ako ng advice dahil nagsimula na akong matakot sa mangyayari sa akin kapag nanganak ako.
Kapag naka-anestesia ako, nakduruho, pakot, o natutulog. Natakot akong magising na lang at malamang nasa kamay na ngang mesa sa hapak ang anak ko. Napapikit si Raf. Ito ay mas masahol pa kaysa sa inaasahan niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Basak na tumawa si Maya. Dahil natakot akong sabihin mo na nag-inarte na naman ako. At Raf, alam kong yon ang sasabihin mo. Ang katapatan niya ay nagtanggal ngang hangin sa kwarto. Sinubukan niyang lumapit, pero inangat ni Maya ang kamay niya. Hindi iyon theatrical na rejection, kundi limitasyon. Ayoko nang ipaliwanag ang sakit ko na parang nagpipresenta ng report. Napasapo si Raf sa kanyang baywang. Litong-lito. Edi anong gusto mong gawin ko? Tumingin siya sa bakanteng krip, tapos sa asawa. Ngayon, gusto ko na hindi mo gawing pagmamadali ang guilt mo. Gusto kong maintindihan mo na kaya kitang mahalin. Pero hindi ko nararamdamang ligtas ako rito. Lumunok si Raf. Ang salitang ligtas ay masyadong simple para sa laking ang kabiguan. Bumuo siya ng building, na-close ng kontrata, nak-manage ng daan-daang empleyado, nakbayat ng pinakamagaling na doktor, pumili ng pinakamahal na baby crib, kumuha ang private security para sa gate. Pero hindi maramdamang ligtas ang asawa niya sa kwarto katabi niya. Pwede ba akong sumama sa iyo? Sabi niya bigla. Kahit saan mo gusto. Kondo, hotel, ibang bahay. Umiling si Maya. Akala mo ba maayos to kung ililipat lang natin ng pwesto ang katawan ko? Ang problema ay maraming buwan kong kinailangang alisin ang sarili ko para makasya lang sa pamilya mo. Hindi nakasagot si Raf. Walang CEO statement ang ubra sa ganitong katapatan. Nang dapit hapon, nagpatawag si Teresita ng family dinner nang hindi humihingi ng permiso kaninuman. Nalaman lang ito ni Raf nang makita ang tatlong sasakyang pumasok sa gate. Isang biyudang tiyahin, Tita Carmen, isang pinsan na nasa board ng Holding, Carlo, at si Ate Mendoza, ang lumang abogado ng pamilya, taong mahina magsalita at sanay itago ang opinyon. Inayos ang mesa na parang isang formal na Sunday lunch, kahit na Huwebes pa lang. Ayaw bumaba ni Maya. Sabi ni Raf na pauwiin niya na lang ang lahat. Sumagot si Maya, hindi. Kapag hindi ako bumaba, sasabihin niyang wala na ako sa katinuan. Kaya bumaba siya. Suot ang dark blue na komportableng damit, simpleng nakatali ang buhok, at ipinapakita ang kanyang makamay na may namumula pa rin, nakapatong sa tiyan. Sa dinner, naging perpekto ang acting ni Teresita bilang concerned mother, halos artistic. Masyadong sensitibo si Maya nitong nakaraang araw, sabi niya. Nagsasali ng tubig na tila isang ordinaryong eksena. At ngayon, sinusubukan naming pakalmahin ang lahat. Bumulong ang tiyahin tungkol sa kung paano talaga nakakabali ang pakbubuntis. Umiwas ang tingin ang pinsan, si Ate Mendoza ay tahimik na nakmamasid. Sasabog na sana si Raf ng bahagyang hawakan ni Maya ang braso niya sa ilalim ng mesa. Sa unang pagkakataon, hindi siya nang hinging ang katahimikan dahil sa takot, humingi siya ng estratehiya. Nagpatuloy si Teresita, ang bawat salita ay balot ng pekeng pag-alaga. Ang tanging inaalala ko ay si Miguel. Pagkapanganak, kakailanganin, ni Maya matibay na support, routine, at supervision. Hindi pwedeng impulsive decisions. Uminom tubig si Maya. Anong impulsive decisions? Ngumiti si Teresita. Alam mo yan, iha. Ang pagbabanta na alis ng bahay, pakikipag-usap sa siniba na katulong, pagtatagong nga mapapeles. Tumingin ang tiyahin kay Maya nang may lihim na pag-disapprove. Naramdaman ni Raf ang patibong. Gumagawa ng imahe si Teresita na unstable si Maya sa harap ng mga saksi para ihanda ang daan sa anumang papel na gusto niyang gamitin mamaya. Dahan-dahang ibinaba ni Maya ang baso niya. Doña Teresita, gusto niyo talagang pag-usapan ang mga papeles sa mesang ito? Nanlamig ang mesa. Pinaningkitan siya ni Teresita. Huwag kang magbanta. Huminga si Maya. Hindi ito banta. Ito ay pagod. Tumikhim si Ate Mendoza. Baka mas mabuti kung kumalma ang lahat. Tumingin si Maya sa kanya. Attorney, kung ang isang buntis ay humingi ng payo kung paano siguraduhing igagalang ang kanyang karapatang medikal, isa ba yung pagiging unstable o pagiging maingat? Nag-alangan ang abogado. Masyadong maingat para magsinungaling ng harapan. Depende sa konteksto. Tumango si Maya. Depende sa konteksto. Tumango si Maya. Dahil ang konteksto, ay gusto akong papirmahin sa isang authorization na ibibigay ang routine ng anak ko sa ibang tao.
Napasinghap ang tiyahin. Tumingin na ang pinsan kay Teresita. Nakita ni Raf na hindi na lang dinedepensahan ni Maya ang sarili niya. Siya na ang pumipili ng battleground. Binitawan ni Teresita ang kubyertos. Binabaluktot mo ang lahat. Nagbigay ako ng structure. Sagot ni Maya ng walang siga. Ang structure ay hindi kailangan ng pananakot. Namula si Teresita. Pumasok ka sa pamilyang to na walang alam. Tumingin si Maya sa mga tao sa mesa, sa mga pilak, sa kristal, sa mga edukadong mukha na maraming taong pinakamalan ang duwag na edukasyon bilang respeto. Sapat na ang naintindihan ko. Naintindihan ko na lahat dito ay nagsasalita ng mahina para hindi kayo makontra. Naintindihan ko na tinawag ni Raf na pag-alaga ang pagkontrol. Naintindihan ko na kapag umiyak ako, mahina ako. Kapag sumagot ako, walang utang na loob. Kapag humingi akong tulong, manipuladora. Napayuko si Raf na tinamaan dahil ang pangungusap ay tungkol din sa kanya. Nagpatuloy si Maya. At naintindihan ko na ang anak ko ay hindi pwedeng ipanganak sa paniniwalang ang pag-ibig ay isang kwarto kung saan ang ina niya ay kailangang humingi ng permiso para lang huminga. Tumayo si Teresita. Tama na, Raf. Lagyan mo ng limitasyon ang asawa mo. Tumayo rin si Raf. Ngunit bago siya makapagsalita, tumayo rin si Maya ng may kahirapan. Hindi. Ngayon, ako ang maglalagay. Ang lakas ng pangungusap ay hindi sa volume, kundi sa katotohanang sinabi niya ang salitang ako. Natapos ang hapunan ng walang dessert, walang paalamanan, walang pekeng harmoni na sumasalba sa mga pagtitipon ng ilustre. Umalis ang tiyahin na nakbubulungan ng dasal. Iniwasan ng pinsan si Teresita, at humingi si ate. Mendozang ang pagkakataong makausap si Raf ng pribado. Sa opisina, kinumpirma ng abogado sa maingat na wika na humingi na si Teresita ng mga preventive documents. Inaangking nagalala sa posibleng postpartum emotional instability ni Maya. Sinabi rin nitong nagpayo siyang mag-ingat dahil ang anumang hakbang ng walang consent ng ina ay magdudulot ng malaking gulo. Nakinig si Raf ng may mapanganib na kalmado. At tinanggap mong ihanda. Sagot ng abogado, draft lang ang ginawa ko, walang formal. Pinilit ng mama mo na para lang daw ito sa family organization. Tumingin si Raf sa bookshelf ng ama niya, family organization. Yan ba ang tawag natin sa pagbura sa isang babae? Hindi nakasagot ang abogado. Nang bumalik siya sa pasilyo, nakita niya si Maya malapit sa hagdan, nakahawak sa tiyan at masyadong maputla. Ayos ka lang, tumakbo siya palapit. Sinubukan ni Maya sumagot, ngunit isang mild contraction ang dumaan sa mukha niya. Hindi pa siya manganganak. Ipinaliwanag ng doktor mamaya na reaksyon lang iyon ng katawan sa stress. Ngunit nakita ni Raf sa takot nito ang pinakamalupit na katotohanan, pinapatay ng bahay na ito ang babaeng nagdadala sa kanyang anak. Pakaraan ng ilang oras, sa kwarto, nang magrekomenda ang doktor ng absolute rest at peace of mind. Nakaupo si Maya sa kama habang inaayos ni Raf ang hospital bag malapit sa pinto. Pinakmasdan niya ang pag-alaga ni Raf ng tahimik. Tingin mo ba nangyayari to ngayon dahil lumampas na ang mama mo? Sabi niya. Huminto si Raf. Hindi ba? Hinaplos ni Maya ang tiyan niya. Oo, pero nangyayari rin to dahil lumampas ako laban sa sarili ko. Lumapit si Raf dahan-dahan. Huwag mong sabihin yan. Totoo yun. Ginawa kong dahilan ang pag-ibig para manatili. Ginawa kong trabaho ang pakawala mo. Ginawa kong ngiti ang kahihiyan ko. Lumuhod si Raf sa tabing ng kama, pero hindi niya hinawakan si Maya. Gusto kong ibalik ang panahon. Tumingin si Maya ng may malungkot na lambing. Gusto ko ring ibalik yung nagtitiwala ako na hindi nag-iisip. Sa labas, masyadong tahimik ang mansyon, na tila umatras lang si Teresita para pumili ng bagong atakahin. Binuksan ni Maya ang drawer, at inilabas ang baby blue, na sobrekasama ang kitchen ni Miguel. Nanigas si Raf. Hindi niya ito inabot, inilagay lang niya sa kanyang kandungan. Bukas, aalis ako sa bahay na tong ilang araw. Nawalan ng kulay ang mukha ni Raf. Saan ka pupunta? Sa lugar kung saan hindi ko kailangang patunayan na ina ako. Huminga si Raf. Sasabihin mo ba sa akin? Hinaplos ni Maya ang pangalan ng anak niya. Sinasabi ko na ngayon. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Raf na ang pinakamasamang parusa ay hindi ang makitang umalis si Maya, kundi ang malaman na pinakplanuhan nito ang pag-alis habang natutulog pa siya sa tabi nito. Umalis si Maya sa Mansion 7, 10 ng umaga, walang malaking maleta, walang driver ng pamilya, at hindi lumingon bago lumabas ng gate. Dala lamang niya ang backpack,
ang asul na sobre, mga medical records, dalawang komportableng damit, at ang pagod na tapang ng isang taong hindi gustong manalo, kundi huminga. Naglakad si Raf sa tabi niya hanggang sa grabcar na siya mismo ang nagbook. Kahit inalok siya ni Raf ang driver at security car kahit anong magmumukhang pag-alaga na tutunok pa ring kontrol. Matamis na tumanggi si Maya ng matatag. Kailangan kong umalis nang hindi ako binibitbit ng bahay na to, sabi niya. At naintindihan ni Raf na kahit ang mga pribilehiyo nga ilustre ay pwedeng bumigat na parang kadena. Sa tahimik na kalsada ang Forbes Park, habang nagsisimula ang ingay ang Maynila tuwing Lunes, gusto sanang pakiusapan ni Raf na manatili si Maya. Ngunit ang alaala ang laundry area ay pumigil sa bibig niya. Sa halip, hinawakan niya ang pinto ang kotse at tinanong, "Pwede ko bang malaman kung nasaan ka?" Tiningnan siya ni Maya ngang ilang segundo. "Sa apartment ni Joy, sa Quezon City. Pwede kang tumawag. Pero huwag kang pupunta ng walang permiso." Ang pangungusap na iyon ay may lambing ng pansamantalang pagpapaalam at tigas ang isang sentensya. Tumango si Raf. Nang umalis ang sasakyan, nanatiling nakatayo si Raf sa harap ng malaking gate, sapat ang pera para bilhin ang kalahati ng kalsada, pero walang magawa para pigilan ang asawang tumakas sa lugar na tinawag niyang bahay. Naging iba ang mansyon nang wala si Maya, tila nawalan ng dahilan ang luho para magmukhang welcoming. Bumaba si Teresita hindi katagalan, suot ang puti, perpektong buhok, ekspresyon ng isang taong hindi nakatulog at sinisisi ang mundo. Umalis nga siya. Sabi niya habang hawak ang tasang kape na parang nagpipreside pa rin sa isang masunuring mesa. Hindi agad sumagot si Raf. Nakatayo siya sa sala, nakatingin sa silya kung saan. Laging nakaupo si Maya sa mga video calls. Laging may kumot sa mga kamay niya. Nagpatuloy si Teresita. Nakikita mo na kino-confirm nito ang lahat. Ang isang matinong babae ay hindi alis na 8 buwang buntis papunta sa bahay ng kaibigan ng walang dahilan. Lumingon si Raf ng mabagal. Ang isang ligtas na baba ay hindi kailangang umalis. Pinikit ni Teresita ang malabi niya. Huwag kang magsimula. Naglakad si Raf papunta sa mesa, kung saan iniwan niya ang mapunit-punit na papel sa isang transparent folder. Hindi pa ako nagsisimula ma. Huli na ako dumating. Walang lambing ang salitang ma. Napansin ito ni Teresita at, sa isang iglap, nag-alinlangan ang kontrol nito. Raf, ginawa ko lang ang gagawin ng isang bihasang babae. Mahina si Maya. Masyado kang in love para makita. Tumingin si Raf sa pasilyong patungo sa laundry area. Hindi. Masyado akong abala para makita. Yan ba ang inasahan niyo? Ginamit ni Raf ang buong apong parajiban ang invisible architecture na kapangyarihan ni Teresita. Tinawagan niya ang admin ng bahay at nalaman na lahat ng fixmates ay tinanggal o inilipat nitong nakaraang 2 buwan dahil sa direktang utos ni Teresita. Hiningi niya ang CCTV records at nakatanggap ng technical explanation. Lagi raw nakaka-error ang kamera sa laundry area tuwing 5 hanggang 7 ng umaga. Kinausap niya ang temporary cook, gardener, at night guard. At narinig ang pira-pirasong kwento na puno ang takot, pero iisa lang ang tinutumbok. Hindi sumisigaw si Maya. Hindi kailangang sumigaw ni Teresita. Sinasabi lang niyang hindi dapat gambalain si Sir Raf. Na sensitibo si Maya, at inayos ang pamilya ilustre ang lahat internally. Pagsapit nga 11:00, dumating si Rosa, Marta, sa side entrance. Kinakabahan, hawak ang cellphone ng nanginginig. Nang makita si Raf sa opisina, halos humingi ng tawad dahil sa pag-iral niya. Ayoko pong mapahamak si Maya, sabi niya bago pa umupo. Sagot ni Raf, alam ko kung sino ang nagpahamak kay Maya at hindi ikaw yon. Ipinakita ni Rosa ang mga litrato, mensahe, at maikling audio, na hindi ginawa para manira kundi dahil sa takot na baka hindi siya paniwalaan. Sa isa, kalmado ang boses ni Teresita. Kung tutulungan mo si Maya ulit, Rosa, sisiguraduhin kong wala ng bahay sa Maynila ang tatanggap sa iyo. Pumikit si Raf. Ang pinakamabisang kalupitan ng ina niya ay ang gumamit ng mababang boses. Samantala, sa maliit na apartment ni Joy sa Quezon City, naupo si Maya malapit sa bintana at huminga na tila ba ngayon lang ulit natuto. Simple lang ang lugar, may mga halaman sa balkonahe, ingay ng jeep sa labas, at amoy ng bagong kape. Walang makintab doon na tulad ng mansyon, pero sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, walang nag-intay na ipaliwanag niya ang bawat kilos. Si Joy, kaibigan niya mula college,
ay naglagay ngang unan sa likod niya at sinubukang itago ang galit. Gusto kong pumunta doon at basagin ang buong bahay niyo, sabi niya habang nag-abot ng tubig. Ngumiti si Maya. Huwag, mahirap linisin. Mahina ang biro prototo para mayak siya. Naupo si Joy sa harap niya. Nasabi mo na kay Raf lahat? Hinaplos ni Maya ang tiyan niya. Nasabi ko na ang sapat. At ang sobre, tumingin si Maya sa bukas na backpack. Sa loob ay ang mga legal advice, kopya ng medical records, logs ng messages, at authorization letter para si Joy, ang mag-asikaso sakaling may emergency, kasama ang isang sulat kamay para kay Raf na hindi niya kailanman naipadala. Hindi laban sa kanya ang sobre, sabi ni Maya. Laban ito sa posibilidad na hindi niya pa rin ako makita. Natahimik si Joy. Sa labas, patuloy ang Maynila na walang pakialam. Ngunit naramdaman ni Maya na sa wakas, ang kanyang katawan, ang anak niya, at ang boses niya ay nakasya sa isang espasyo. Nang hapon na yon, dumating si Raf sa building sa Quezon City pero hindi umakyat. Nag-text lang siya, nandito ako sa lobby, hindi kita pain pressure. Dala ko ang gamot mo at ang mapapeles na hinanap ko. Kung ayaw mo akong makita, iwan ko na lang sa GAR. Binasa ni Maya ng 3 beses ang pangungusap. Gusto mong ako ang bumaba? Tanong ni Joy. Inisip ni Maya ang lalaking nakaluhot sa tabi ng kama. Ang paos na boses sa laundry area. At pati ang asawang ilang buwan pinakamalan ang ngiti niya bilang katotohanan. Hindi, ako ang bababa. Bumaba si Maya ng dahan-dahan. Nakasunod si Joy. Si Raf ay nasa lobby. Walang suot na kowet, may dalang plastik ng botika at itim na folder. Muha siyang dayuhan sa simpleng lugar na iyon. Walang secretary, walang driver, walang mahogany desk para takpan ang mga desisyon niya. Nang makita siya, hindi niya sinubukang hawakan si Maya. Salamat sa pagbaba. Tumingin si Maya sa folder. Ano yan? Inabot ito ni Raf. Mga kopya ng binigay ni Rosa. CCTV logs. Mensahe ng mama ko at listahan ng mga inalis ko sa mga desisyon tungkol sa iyo at kay Miguel. Binuksan ni Maya ang folder at nakita ang isang papel na may mga X sa posisyon ng mga empleyado, cancelled authorizations, at pinalitang passwords. Nag-handle ka pa rin ng krisis, sabi niya. Tumango si Raf. Oh, pero sinusubukan ko ring intindihin na ang asawa ko ay hindi isang krisis. Napatingin si Maya. Huminga si Raf. Tila kailangang dumaan ang bawat salita sa lumang orgulyo. Nakausap ko si Rosa, maampleyado, at si Ate, Mendoza. Nakita ko ang logs ng CCTV, maamensahe, lahat ng dapat ay napansin ko na nun pa. Isinara ni Maya ang folder. At ngayong nakita mo na ang lahat, naniniwala ka na? Sumagot siya nang hindi dinadepensahan ang sarili. Ngayon, alam ko na. Pero hindi niya nabubura ang katotohanang dapat ay naniwala ako noong sinabi mong pagod ka. Natahimik ang lobby. Isang bata ang tumakbong dumaan. Ang ordinaryong buhay ay tumawid sa eksena ng hindi humihingi ng permiso. Nagustuhan iyon ni Maya. Sa mansyon, masyadong malaki ang lahat para maging tao. Dito, pwede siyang maging isang buntis na nakikipag-usap lang sa asawa. Hindi ako umalis para parusahan ka, sabi niya. Lumunok si Raf. Alam ko. Umalis ako dahil kung naiwan ako, babalik ako sa pagngiti para pakalmahin ang lahat, napayo ko si Raf. Ayoko ng ngiting yon. Hinawakan ni Maya ang tiyan niya nang gumalaw si Miguel. Huwag kang mag-promise ng mabilis. Tumingin si Raf sa tiyan ni Maya nang may pakmamahal. Kung ganun, magpapangako ako ng dahan-dahan. Gustong maniwala ni Maya. Pero hindi pa pwede. Nang gabing iyon, ang tunay na pagsabog ay nangyari sa mansyon. Hindi sa harap ng kamera, kundi sa pamilyang laging ginagamit ni Teresita bilang masunuring audience. Ipinatawag ni Raf ang tiyahin, si Pinsang Carlo, at si Ate, Mendoza. Dumating si Teresita ng huli, nainis dahil hindi sinabihan. Anong palabas ito? Hindi itinaas ni Raf ang boses niya. Inilapak niya ang folder ng ebidensya sa mesa, pero hindi siya nagsimula ron. Nagsimula siya sa sarili niya. Sa loob ng maraming buwan, iniwan kong mag-isa si Maya sa bahay na to. Ginamit ng mama ang tiwala natin, at hinayaan kong mangyari ito dahil wala akong ginawa para makinig o maging patas. Tumawa si Teresita. Ipapahiya mo ako dahil lang sa isang nahihinanakit na asawa. Tumingin si Raf sa kanya. Hindi. Ipapahiya ko ang sistemang ginawa niyo at kinunsinte ko. Nanigas ang tiyahin. Napayo ko ang pinsan.
si Ate Mendoza. Sa unang pagkakataon, ay hindi mapakali. Pinatuktok ni Raf ang audio recording ng pagbabanta ni Teresita kay Rosa. Ipinakita niya ang pekeng waiver of rights. Walang sigawan, tanging ang tunog ng isang reputasyong nawawasak. Sinubukan ni Teresita mag-defend, una sa dignidad, tapos ay sa panunumbat. Ginawa ko ito para sa pamilyang to, lumakas ang boses niya. Nung namatay ang tatay mo, inaasahan nilang babagsak ako. Tinuring akong estranghero ng lola mo. Nilunok ko ang lahat para makaroon ka ng posisyon. Tingin mo ba si Maya ang unang babaeng nakdusa sa malaking bahay? Sagot ni Raf ng dahan-dahan. At kaya nga dapat siya na ang huli. Bumaksa ang panga ni Teresita. Nakpatuloy si Raf. Ginawa ninyong batas ang inyong sakit. Tinawag ninyong pag-alaga ang pag-kontrol. Pero hindi ipapanganak si Miguel sa ganitong pamana. Lumingalinga si Teresita. Nagahanap ng kakampi. Walang naksalita. Umiyak ang tiyahin. Tinitigan ng pinsan ang mga audio na parang naiintindihan na niya kung bakit maraming babae ang tahimik na pumapasok sa pamilya nila. Naintindihan ni Teresita na hindi siya sinira ni Raf. Iniwan lang siya ng mataong ayaw, nang magdala ng bigat niya. Ang desisyon ni Raf ay simple at masakit. Tatanggalin si Teresita sa pag-aasikaso ng bahay. Siya ang hahawak ng lahat. At pansamantala, ililipat si Teresita sa kondo sa Rockwell. Kasama ng isang therapist na nirecommend mismo ng tiyahin niya, hindi bilang pampublikong parusa, kundi bilang totoong limitasyon. Wala siyang akses kay Maya o kay Miguel hanggat hindi sila pumapayag. Namutla sa galit si Teresita. Pinalalayas mo ako sa bahay na isinalba ko, sagot ni Raf. Inilalabas ko kayo sa bahay na ginawa ninyong kulungan. Lumapit si Teresita sa kanya, maluha-luha sa unang pagkakataon. Pagsisisihan mo kapag inilayo sayong mabaeng, yan ang anak mo. Tinitigan siya ni Raf. Kung magdesisyon si Maya na kailangan niya akong layuan, deserve ko yon. Pero hindi ko papayagang gamitin mo ang takot ko para saktan siya. Dito natalo si Teresita. Hindi ang pagkawalangang kwarto o susi, kundi ang pagkawalangang anak niya bilang kasapwat. Sa sumunod na araw, dinala ni Raf ang madesisyon kay Maya sa isang coffee shop malapit sa LRT station, kung saan iniwan siya ni Joy. Suot ni Maya ang berdeng damit, simpleng nakababa ang buho, pagod pero hindi na natatakot. Umupo si Raf. Umalis na ang mama ko sa mansyon, sabi niya. Hinalo ni Maya ang tsa. Gusto mo bang umuwi ako? Diretso ang tanong, walang manipulasyon. Sumagot si Raf sa natutunan niya. Gusto ko. Pero hindi ko yon hihingin bilang patunay ng pag-ibig. Kailangang magbago ang bahay. Kailangang magbago ako. Tumingin si Maya sa bintana. Sa mga taong walang oras para sa drama ng mayamang pamilya. Binasa ko yung sulat ko para sayo, sabi niya bigla. Nanigas si Raf. Anong sulat? Inilabas ni Maya ang isang nakatuping papel mula sa asul na sobre. Sinulat ko to nung umalis si Rosa. Hindi ko naibigay. Hindi ito kinuha ni Raf. Binasa ito ni Maya ng mahina. Raf, hindi ako natatakot maglaba, mawalan ng luho, o tumira sa maliit. Natatakot ako na matutunan ng anak ko na ang babay ay dapat ngumiti kapag binubura ang pagkatao niya. Pumikit si Raf. Walang may depensa. Tinupi ni Maya ang sulat. Iyon ang totoong plano ko. Hindi ang tumakas, kundi ang mag-iwan ng katotohanan. Nagsimula ang labor ng hapong iyon. Dinala ni Raf at Joy si Maya sa ospital sa St. Luke's. Sa kotse, nakaupo si Raf sa harap dahil pinakiusapan ni Maya si Joy na humawak ng kamay niya. Sumunod si Raf. Higit pa sa anumang salita, pinatunayan nitong tanggap na niyang hindi siya ang sentro ng pag-alaga. Sa ospital, tahimik na nag-abang si Raf. Nang sabihin ng doktor na hindi pa oras pero kailangan iwasan ang stress, muntik nang tumawa si Maya. Pwede niyo pong isulat yan ng malaki. Ngumiti si Raf nang may konting sugat. Nang umalis si Joy para kumuha ng tubig, lumapit si Raf. Hindi ako hihingi ng tawad ngayon, sabi niya. Bakit? Dahil na-realize ko na ginagamit ko ang sorry para tapusin ang usapan. Gusto kong marinig kung anong kasunot ng guilt. Huminga si Maya. Mahirap ang kasunot ng guilt. Tumango si Raf. May oras ako. Hinaplos ni Maya ang tiyan. Umpisahan mo sa paghihintay. Pagkatapos ng ospital, umuwi si Maya sa apartment ni Joy. Hinatid siya ni Raf sa lobby. Iniwan ang magagamot. At hindi nagpumilit umakyat. Sa loob ng kotse, nakatanggap siya ng text mula kay Teresita. Sinira mo ang pamilya mo,
Hindi siya nakaramdam ang pagiging natatakot na anak. Sumagot siya, nagsimula na akong tigilang sirain ang sa akin. Sa kaniya blinok ang notifications. Sa 10 palapag, tiningnan ni Maya ang sasakyan ni Raf. Nalulungkot ka ba? Tanong ni Joy. Hinaplos ni Maya si Miguel sa tiyan niya. Natatakot, pero hindi na katulad ng dati. Nakabukas ang asul na sobre sa mesa. Wala nang plano sa pagtakas doon. May espasyo na para magdesisyon, para gumaling, at marahil. Para mahalin ulit si Raf nang hindi nawawala ang boses niya. Hindi ang pagbagsak ni Teresita ang naging turning point, kundi ang pagka-realize ni Maya na pwede siyang umalis at mapaniwalaan. Ipinanganak si Miguel sa isang tahimik na madaling araw ng Martes, habang ang Maynila ay nasa pagitan ng pagod ng gabi at pagmamadali ng umaga. Hindi sumigaw si Maya, tulad ng sinasabi ni Teresita na ginagawa ngang mahihinang babae. Umiyak siya, pawisan, humingi ng tubig, dumaing, at totoong natakot. Nang tumingin siya kay Raf, nasa gilid lang ito, nagbabantay, hindi nako-comment. Nang i-extend ni Maya ang kamay niya, lumapit si Raf ng dahan-dahan, tila isang banal na permiso. Dito ka lang, sabi ni Maya. Hinawakan ni Raf ang mga daliri niya, dito ako. At sa sandaling ito, hindi ito pag-ari, isa itong pagpili. Nang umiyak si Miguel at ilagay sa dibdib ni Maya, ngumiti ito. Hindi ensayado, kundi basag, pawisan, at toto. Napalingon si Raf, para umiyak. Sa ospital na iyon, ang ilustra ay hindi isang makapangyarihang pamilya. Sila ay 3 taong natututong, mabuhay pagkatapos ng bagyo. Natutulog si Maya. Umupo si Raf, buong gabi sa maliit na upuan. Karga ang anak na may halatang kaba kaya kinailangan siyang turuan ng nurse kung paano hawakan ang ulo ng baby. Hindi siya nagreklamo, hindi nagbiro, at hindi tinawag ang yaya. Nang magising si Maya at makita si Raf na seryosong-seryosong nagpapalit ng lampin na parang pumipirma ng milyon-milyong kontrata, halos tumawa siya. Pinagpapawisan ka, bulong niya. Tumingin si Raf. Ang liit niya at parang hinusgahan niya ako. Tumawa si Mayang totong tawa. Sumimangot si Miguel. Inayos ni Raf ang lampin. Matututunan ko rin to. Pinakmasdan ni Maya ang dalawa. Hindi nabura ang labanderia, pero may bagong nangyayari. Hindi na nagpapanggap, si Raf na handa siya. Tanggap na niyang matuto. Nalaman ni Teresita ang balita kay Raf mismo. Hindi sa group chat. Tinawagan niya ito habang natutulog si Maya. Sinagot ni Teresita sa ikalawang ring. Nanganak na siya? Tanong nito na may panginginig na halos tinawag ni Raf na lambing. Nanganak na. Mayos sila pareho. Natahimik. Sabi ni Teresita, gusto kong makita. Pumikit si Raf. Dati, magdedesisyon siya mag-isa at papayag. Pero ngayon ay tumingin siya sa asawa niya at sumagot. Si Maya ang magdedesisyon. Nagiba ang pahinga ni Teresita. Ipakakait mo sa akin ang apo ko. Ipakakait ko na gamitin niyo ang pag-ibig bilang automatikong karapatan. Natahimik si Teresita. Ako ang mama mo. At si Maya ang ina niya. Hindi ito sinabi ng may galit. At naintindihan ni Teresita na inilipat na ni Raf ang hangganan. Binaba niya ang tawag. Makalipas ang 2 araw, nai-discharge si Maya pero hindi umuwi sa mansyon, kundi sa apartment ni Joy. Si Raf ang nagbuhat ng nagamit at naglista ngang oras ng dede at check-up. Tinaasan ngang kilay ni Joy. Marunong pala magbuhat ang milyonaryo na walang katulong. Tinanggap ni Raf ang asar ng may pagpapakumbaba. Nagte-training pa. Pumasok silang dalawa. Najing maliit ang apartment sa dami ng gamit ng baby. Pero mas maluwag ang pahinga ni Maya roon kaysa sa anumang suite ni Teresita. Sa unang gabi, umiyak si Miguel ng 1 oras. Sinubukan ni Raf na mag-alaga, nakamaling ritmo, at pilit na natuto. Kinabukasan, ipinahanda niya si Maya ng decaf kape at pandesal na sobrang pangit tingnan para iserve sa mesa ng ga-ilustre. Ikaw gumawa nito? Tanong ni Maya. Tumango si Raf. Pangit ba? Kumuha si Maya ng isa, walang kasamang utos. Minsan, ang pahilom ay nagsisimula sa maliliit na bagay na hindi kayang isiksik sa isang malaking sorry. Samantala, binago ni Raf ang mansyon. Hindi niya ito ibinenta o inabandon, kundi binuksan ang manakasarang bintana. Binalik ang maempleyado ng may tamang kontrata, at formal na humingi ng tawad kay Rosa nang walang hinihinging katahimikan. Inilipat ang opisina ni Teresita at tinanggal ang listahan ng rules sa kusina. Bawat pagbabago ay nagsisimbolo na hindi
na extension ng gusto ni Teresita ang bahay. Umamin ang pinsan niya na alam ngang lahat ang ginagawa ni Teresita, pero tinawag lang itong strict. Umiyak ang tiyahin at umaming nakita niya si Maya na humihingi ng tulong pero nagbulag-bulagan siya. Hindi nakpatawat si Raf, sinabi lang niya. Kapag tinawag ng lahat ang takot bilang respeto, may ibang makbabayad. At walang sumalungat, nasa Rockwell condo si Teresita, parang nasa exile. Nagpapadala siya. Ne Mega. Litanya kay Raf. Nagpapalit-palit ne galit at panunumbat. Tapos nag-text din kay Maya na hindi nire-replyan. Nakita ng therapist na ang sakripisyo ni Teresita ay parang expired na pera. At tingin niya ninakaw ni Maya ang lugar na hindi niya naramdamang pag-ari niya. Isang umaga, nakatanggap si Teresita ang kahon mula kay Raf. Mga lumang litrato niya na pinapahirapan ng lola ni Raf at isang litrato niya sa hardin na parang gwardya. Kasama ang isang sulat. Naniniwala ako sa sakit ninyo. Pero hindi ko tinatanggap ang ginawa ninyo kay Maya, umiyak si Teresita. Ang kwentong paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili ay hindi na sapat para bigyang katwiran ang lahat. Makalipas ang 3 linggo, kinausap ni Maya si Teresita sa apartment ni Joy. Walang malaking alahas si Teresita, mas matanda ang muha. Nang makita si Miguel, naluha siya. Pwede niyong tingnan, sabi ni Maya, pero hindi pa pwedeng buhatin. Tumigas si Teresita pero huminga. Naintindihan ko, hindi tago ang masugat sa kamay ni Maya. Ayokong lumaki si Miguel na galit sa lola niya, sabi ni Maya. Pero hindi ko siya tuturuang ang pamilya ay may lisensyang manakit. Kung gusto niyong maging parte ng buhay niya, may limitasyon, walang banta, walang kontrol. Tingin mo ba halimaw ako? Tanong ni Teresita. Hindi. Tingin ko nasaktan kayo at pinili niyong manakit. Iba iyon. Pero inyo pa rin ang responsibilidad. Iyon ang unang totoong usapan nila. Humingi, niya tawat si Teresita. Lumampas, ako sa limitasyon. Tinitigan siya ni Maya. Lumampas kayo sa pagkatao ko. Napapikit si Teresita. Oo. Naramdaman ni Raf ang bigat ng sagot. Hindi ngumiti si Maya. Tumango lang. Umpisahan niyo diyan. Bago umalis, tiningnan ni Teresita si Miguel. Kamukha ni Raf. Sabi ni Maya. At makakaroon siyang karapatang lumaki ng walang takot. Walang sinabi si Teresita. Nang umalis ito, nagtanong si Raf kung gusto ni Maya na pabuhat ang bata. Isang parte na sarili ko ang husto. Yung parteng pinakakamalang kapayapaan ang pagsunod. Kailangang mamatay ang parteng yon, sabi ni Maya. Alam ko, sagot ni Raf. Bumalik sila sa mansion pagkatapos ng 40 araw upang mag-observe. Nang pumasok sa gate, naalala agad ng katawan ni Maya ang laundry area, ang malamig na tubig, ang boses ni Teresita. Napansin ni Raf. Gusto mo na bang umalis? Hindi pa. Iba na ang bahay. May liwanag sa laundry area. Nag-usap ang mga maids, amoy kape at banana cake sa kusina. Sa nursery, tinanggal ni Raf ang magamit na pinili ni Teresita at iniwan ang espasyo para kay Maya. May bagong kumot na gawa ni Rosa na may burdang pangalan ni Miguel. Umiyak si Maya. Lumabas muna si Joy. Pumunta si Maya sa laundry area. Kasama si Raf. Wala na ang palanggana ron. Ayokong burahin ang lugar na ito, sabi niya. Gusto kong maalala. Para hindi ko na ulit tawaging pag-ibig ang pananahimik. Lumapit si Raf. Pinatanggal ko lahat dahil akala ko makakatulong. Hindi iyon paglinis sa eksena, kundi pag-intindi kung anong ibig sabihin nito. Turuan mo ako, sabi ni Raf. Hindi ako ang teacher mong pagiging tao. Tama ka, nagpa-therapy ako. Dahil alam kong mas magaling akong magpatakbo ang negosyo kaysa makinig sa taong mahal ko. Naramdaman ni Maya ang pakawalangang galit at nagbigay ng espasyo sa iba. Kailangan ko rin ng oras para patawarin ang sarili ko dahil nanatili ako. Nanatili ka para protektahan ang mahal mo. At muntik ko nang maiwala ang sarili ko. Hinawakan ni Maya ang kamay niya. Hindi bilang tagapagligtas, kundi taong patuloy pang naghihirap para maging karapat-dapat. Hindi naging perpekto ang lahat. Nanatili si Maya sa Quezon City ng ilang araw, at sa mansyon sa ibang araw. Binawasan ni Raf ang biyahe. Natutong magising sa madaling araw, at humingi ng tawat ng hindi naaantay ng sagot. Nakakuha si Teresita ang supervised visits, at natutong hindi mang-utos. Bumalik si Rosa ng may autonomiya at tamang sweldo. Ang mansyon na dating walang buhay ay may ingay na.
Isang taon ang lumipas, unang kaarawan ni Miguel. Nagising si Maya bago ang lahat, pumunta siya sa kusina, kung saan sinusubukan ni Raf magbaka ng banana tsaka. Huwag mong tingnan yung cake. Emotionally unstable siya, biro ni Raf. Tumawa si Maya. Parang may kakilala ako. Hinalikan niya si Miguel. Wala ng drama. Dadating si Teresita nang nasa oras. Si Joy ay magdadala ng pagkain mula sa QC. Nakita ni Maya ang makamay niya sa baso ng kape. Hindi nabasag. Masakit bang alalahanin? Tanong ni Raf. Hindi ngayon. Pinapaalala lang nito kung saan ako nanggaling. Walang grand party. Simpleng check at mga halaman sa laundry area. Ginawa itong hardin. Edi hindi natin buburahin. Babaguhin natin, sabi ni Raf. Dumating si Teresita alas 4. Walang alahas. Pwede ko bang hawakan? Simpleng tanong niya. Pinayagan siya ni Maya. Dahan-dahan lang. Kagigising lang. Naluha si Teresita. Ang lakas niya. Minamahal siya. Ang lakas ay susunod na, sabi ni Maya. Napanood ito ni Raf mula sa malayo. Tanggap na niyang makakamali pa rin si Teresita. Pero hindi na mag-isa si Maya. Nang mag-uwian na ang mabisita, nakita ni Maya si Teresita sa harap ng halaman sa labanderia. Kinamumuhian ko ang kwartong to dati, pak-amin ni Teresita. Nung kinasal ako, pinapabilang ako ngang lola ni Raf ang tuwalya rito. Nangako akong kapag naging akin to, walang magtatrato, sakin bilang katulong. Pero nang naging inyo, hindi niyo giniba ang lugar, sabi ni Maya. Pinalitan niyo lang ang taong luluhot. Napapikit si Teresita at umamin ng walang palusot. Hindi ito kapatawaran, sabi ni Teresita. Ang kapatawaran ay hindi ang pagbabalik sa kapangyarihan mong manakit, kundi ang pagpapasya na hindi na ang sugat, na yon ang mag-utos sa akin, sagot ni Maya. Nang gabi na, tiningnan ni Maya ang bintana. Tingin mo, maintindihan niya balang araw? Tanong niya kay Raf. Na malapit nang masira ang pamilyang, bago siya pinanganak? Sana mas maintindihan niya na kaya ng isang pamilyang patigilin ang pang-abuso kapag may isang taong naglakas ng loob na sabihing tama na. Hinawakan ni Raf ang kamay ni Maya. Ang kamay ay hindi nasugatan, ngunit pareho nilang hindi nakakalimutan. Tumingin sila sa Maynila. Hinding-hindi na ako ngingiti para itago ang sakit ko, bulong ni Maya. Sumagot si Raf, at hinding-hindi ko natatawaging kapayapaan ang pananahimik mo, ngumiti ng buo si Maya. Ang mansyon ay iisang bahay pa rin. Ngunit sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay nabuksan na ang lahat ng mga pinto mula sa loop. Bayhok Ranggie, walang pamilyang perpekto. Ang karangyaan ay kayang magtagong sakit, at ang magandang bahay ay kayang maging kulungan kapag walang respeto. Ang pagsasama ay hindi lang pag-provide ng material, kundi ang presensya at tapang na pakinggan ang sakit ng iba. Walang babaeng dapat piliting ngumiti habang binubura ang kanyang pagkatao. Ang pamilya ay hindi kailanman dapat maging dahilan para sa pang-aabuso. Ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi ng katahimikan at pagtitiis, kundi humihingi ito ang respeto, responsibilidad, at tapang na basagin ang lumang siklo bago pa ito may pasa sa susunod na henerasyon. Maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli.